Bali ka rito. Ano ba yan? Motor pa. Di kasi ako makapili kung ano yung mas maganda eh. Bakit? May pambili ka na ba? Wala po. Pero malay mo po, di ba? Kaya ano po mas maganda dito? Parehas lang yan. Magkamukha lang yan. Magkamukha eh malayo nga sa isa't isa yan. Tsaka magkaiba nga po yung tatak niyan eh. Magkamukha lang yan. Kasi kahit anong itsura niyan sa labas, kahit malaki yung isa at mataas kumpara sa isa, iisa lang ang kayang takbuhin yan. Parehas lang ng tinatakbo yan. Liban na lang kung papalitan, magkakaiba talaga yan. Tama. Parang tayong mga tao din yan. Magkakaiba man ang itsura natin sa panlabas, magkakamukha pa rin naman tayo pagka po ang pag-uusapan ay ang ating pinagmulan at ang ating patutunguhan. We are crafted by the same hands and we are created in the image of the owner of these hands. Kaya magkakamukha tayo. Ang tanong, payag ka ba? Kapayapaan at mapagpalang umaga po ang sumaating lahat. Pag-usapan natin ang temang ito. Tayo na po sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Kung tayo ay mananampalataya kay Kristo, magkakaiba man tayo ng kulay, lahi at kasarian, ay tiyak na pag-iisahin tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kulturang Kristiyano. Mararating natin ang kasakdalan ng ating unity. Ito ang diwa po na itinuro ng kapatid na Hiel sa kanyang aklat na isinulat na Love Notes. Sa aklat na Love Notes ay kanyang ipinaliwanag ang nasusulat sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Pakinggan po natin. We must all have the same attitude and the same feelings. Love one another and be kind and humble with one another. 1 Peter chapter 3 verse 8. We are members of one family. Either we are related through the blood of our parents, or we are related because of the blood of Christ, the latter being most special. Thus, we have the same values, virtues, attitudes, and feelings. We should have mutual love, kindness, sympathy, humility, and respect for one another. Do one another ministry, and keep our covenant of agape.
A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanunood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa atin na mga mananampalataya kay Kristo, natakpan man ng kasalanan ng tunay nating larawan, na ibalik niya ito sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at pagmamahal. Ang tanging pagsisikapan na lang natin, yung part natin, ay ang ingatan at panatilihin ang dakilang kapalarang ito. Tayo na po at tuklasin kung paanong sa maliit na kakayahan ay mapapanatili natin ang pagiging kamukha o kalarawan ng Diyos. Atin na pong tanggapin ang Elder Gems sa tatalakaying paksang ito sa segment na Gabay ng Pamilyang Kristiyano. Shalom po mga minamahal na kapatid, have a blessed day. Sumatin pong lahat ang kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa panibagong pagkakataon na bigay sa atin ng Diyos para tayo pong muli ay magkasama-sama sa pag-aaral ng kanyang mga kalooban. Ang paksa po na ating pag-uusapan, aking tatalakayin ay may pamagat na ganito, kamukha ko, kamukha mo. Pag sinundan po natin to, kamukha ko, kamukha mo ang Panginoong Hesukristo. Yan po, hindi ko sabihin dyan. Kasi may joke po ganito. Ano sa Japanese ang ugly o pangit? Kamukha mo. Di ba? Ano naman ang good looking? Kamukha ko. Di po ba? Pero ngayon po, kinuha natin pareho yon. Kamukha ko, kamukha mo ang Panginoong Hesukristo. Sapagkat yun po ang pangarap ng Diyos sa atin Ang disenyo ng Diyos sa atin, kaya tayo patuloy na tinuturuan, inaakay na magbago sa kabubuti, para hindi mag-conform sa mundong ito, magbago ng pag-iisip, at gumawa ng tama at kabanalan, sapagkat gusto niya, maging kamukha po natin siya. In other words, maging kalarawan. Di po ba? So, ano ba yung man's standard? Yung standard ng tao na magaganda. Yung, sa mga babae, sabi nila, tall, white, and handsome. Gusto nila mga mistisohin, di po ba? Magaganda yung mga mata, matatangos ang ilong. Sa mga lalaki naman, gusto yung mapuputi, mga sexy, magaganda. Matangos ang ilong, malantik ang mga pilikmata, exotic, may mga ganyan po. Yan pong standard ng tao. Tayo naman po, personally, siyempre, sa ating pong personal perception. Alam niyo po, maraming mga European, mga mapuputi, mga Caucasians, ang gusto nilang beauty, yung exotic. Kaya makakakita ka, may mga puti ng asawa yung mga black. Di po ba? Iba naman mga Latina, mga exotic beauties. Kasi depende po sa perception yan tayo namang mga Filipino, baliktad. Ayaw natin ng mga kapwa natin, mga kayumanggi. Gusto natin maganda para sa atin, yung mga mapuputi. Di ba? Kung ano talaga meron ka, yun ang ayaw mo. Baliktad talaga ang mundo. Pero gayon pa man, ang ibig ko lang pong sabihin ng tao, ang kanyang standard sa maganda ay yung kung ano ang sa tingin niya ay maganda. Pero ang dapat po nating tingnan palagi yung Christian standard, which is God's standard. Yung pong most important na dapat po nating pagtuunan ng pansin na mataglay na kagandahan para maging maganda tayo, good looking sa harap ng ating Panginoon. Maging kamukha niya ang ating mga kalagayan. So, yun po. True beauty, according to the Bible, comes from within. Ang tunay pong kagandahan, it comes from within ayon sa Bible, reflecting qualities like yung pong kindness, compassion, humble spirit rather than physical attractiveness. Siya yung pong standard ng Panginoon, standard ng Biblia. Ang beauty po, beauty ng kalooban, yung inner self ng isang Kristiyano. Unang-una, siya po'y mabuti, siya po'y compassionate, meron pong humble spirit. Yun po mga simula upang maging attractive sa harap ng ating Panginoon. Sa 1 Peter chapter 3 verses 3 and 4, ito pong nakasulat.
Do not let your adorning be external, the braiding of hair, and the putting of gold, jewelry, or the clothing you wear. But let your adorning be the hidden person of the heart with the imperishable beauty of a gentle and quiet spirit, which in God's sight is very precious. So dito po sinasabi ng kagandahan, hindi yung mga nilalagay mo sa yung katawan na pampaganda. Halimbawa, jewelries. Di po ba? Halimbawa, yung pagpapaganda ng buhok, pagpapasexy ng katawan. At sa halip, anong sabi? Ang tunay na kagandahan, yung po hindi naluluma, hindi kumukupas, na gentleness, ang pagkakaroon ng quiet spirit na sa tingin ng Panginoon ay mahalaga sa Kanya. Yun po yung pagkataong loob na dapat po nating gayakan sa ating sarili. Yung pong beauty, our beauty should not come from outward adornment. Yung pong ibig sabihin ng talatang yan. The true beauty in the sight of the Lord does not come from outward adornment, such as, halimbawa, di ba yung iba nagpapaputi yung iba naglalagay ng make-up, papaayos ng buhok, nagpapatangos ng ilong, nagpapatabas ng mga bilbil, di ba? Pero hindi po yan ang dapat pagbutihin. Rather, it should be that of our inner self. Yung ating pagkatao ang dapat po nating pagandahin. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit which is of great worth in God's sight. Yan po ang tunay na mahalaga sa paningin ng ating Panginoon. Yung pong quiet beauty, yung unfading beauty ng ating pagkataong loob na dapat maramdaman ng sino mang ating makasalamuha. Ano pa ang mga halimbawa? Yung pagtataglay po ng mga godly attitudes, godly traits na dapat mapa sa atin upang tunay na maging maganda sa harap ng ating Panginoon. Marami pong mga good-looking people, men and women, matatangkad, mga mistiso, matatangos ang ilong, pero hindi maganda ang ugali. Di po ba? Meron din namang mga hindi magaganda, hindi maayos ang itsura, masama rin ang ugali. Kawawa naman yung mga ganong tao, di ba? Hindi na maganda, hindi pa maganda ang ugali. Kaawa-awa. Pero dapat po, kahit hindi ka masyadong maganda, pero meron kang godly attitude, you will be forever beautiful in the eyes of the Lord. At alam niyo po sa Bible, sinasabi doon, ang nagpapaging kanais-nais sa isang tao ay ang kagandahan ng kanyang kalooban. So kung gusto mo maging adorable, maging lovable sa iyong asawa, sa kanino tao, maging mabuti kang tao, maging maganda ang iyong kalooban. Sapagkat alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, the more we grow, the more we get older, although yung ating pong, di ba, physical, kumukulubot yan, di ba, pumapangit. Kayo iba, ayaw tumanda pero sabi nga, may paraan para huwag kang tumanda ng mabilis. Ano ba yung paraan? Huwag kang mag-birthday na mag-birthday. Joke lang po yun. Kasi ang pagtanda talaga, nagdudulot po yan ng pangungulubot ng ating skin, di po ba? Minsan nagsishrink ang ating katawan. Talagang hindi maiwasan. Pero bilang Kristiyano, the more we grow older, the more we develop our inner self. Lalo ka nagiging mabait. Lalo tayo nagiging matured, di po ba? Lalo nagiging wise tayo sa pakikitungo sa isa't isa. Gumaganda ang ating pagkatao. Godliness is the quality of practice of conforming to the laws of ating Panginoon, wishes ng ating Panginoon. Halimbawa, yung devoutness, yung pagiging deboto sa Panginoon, yung pagkakaroon ng moral uprightness. To be wise is to live in godliness, reflecting the nature of the kingdom of God. Di po ba? To be wise is to live in godliness, reflecting the nature of the kingdom of God sa ating pong araw-araw na pamumuhay. So yung pong godly, siya po ang most beautiful sa harap ng ating Panginoon. At tayo bilang Kristiyano, sila po magiging most beautiful sa ating
paningin. Kaya halimbawa, meron tayong asawa, yung asawa natin, although tumatanda pero lalong bumabait, we will fall in love many times sa ating pong spouse. Sapagkat maganda ang kanyang ugali, siya respectful, siya gentle, siya po'y responsible, at siya godly. At dahil doon, lalo tayong may in love sa kanila. Di po ba? At gayon din tayo. Gusto ba nating lagi may in love ang ating asawa? Mahalin tayo ng ating mga anak, ng sino man pong tao. Mabuhay po tayo sa kabutihan, mabuhay tayo sa kabanalan, and people will lalapit po sila sa atin. Sasama sila palagi sa atin sapagkat nadarama nila ang presensya ng Panginoon sa ating pagkatao. Godliness is beautiful because of its influence to others. Tandaan niyo po yan. Godliness is so beautiful because of its influence sa buhay ng maraming mga tao. Sapagkat tayo po, we are affecting the lives of people around us. Sila po'y naaakay natin patungo sa paglilingkod at pagkakilala sa Panginoon. Kaya napakabuti ang maging godly, ang taglayin, ang kagandahan ng kalooban, ng kagaya ng sa Panginoon. Maging kamukha ko, kamukha mo, kamukha natin ang kataas-taasang Diyos. So mga kapatid, dahil po dyan, pilitin po natin at sikaping natin maging kalarawan o kamukha ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, we cannot underestimate the power of Christ-like life. We cannot underestimate yung maging kamukha po tayo ng ating Panginoon. To live in His image. This is the beauty that we should all be longing for. Yung iba, napakabili ng mga beauty products, di po ba? Napakaraming nag-i-endorse ng beauty products, naging bilyonaryo sapagkat binibili, kahit mamahalin, gumanda lang physically. Sa totoo, hindi po naman totally masama iyaon. Maging magandang yung appearance. Pero ang dapat nating pagtuunan ng pansin, ng focus, ay ang gumanda, ang ating inner self. At yun po hindi nabibili. Yan po ay pinagsisikapan na magawa through dedication, through prayers, and through meditation sa mga salita ng ating Panginoon. This is the beauty that we should all be longing for. Do our best, spend a lot of time, and to reflect every day on our spiritual mirror. Diba? Araw-araw tumitingin tayo sa mirror para tingnan kung okay ba yung buhok ko, okay ba ang aking pagkakapulbos, ayos bang aking itsura? Araw-araw tumingin din po tayo sa spiritual mirror. Ang ating spiritual mirror na dapat maging katulad ay ang ating idol, ang ating model, ang ating Panginoon. So kamukha ko, kamukha mo, kamukha nating lahat ang ating Panginoon. Yung po nawa ang mangyari sa ating mga buhay at sa pong ating pagpilitan na maging kalagayan. Beauty, yun po'y nasa loob ng pagkatao. Yung pong tunay na kagandahan. Yun po ang dapat nating pagsumikapang mapasa atin. So dahil dyan, mga kapatid, let us always rejoice. Sapagkat buti na lang ang Panginoon. Hindi tumitingin sa physical. Kasi kung gayon, tatanda tayo, kukulubot, papangit. Ang Panginoon tumitingin sa ating inner self. Na everyday, pwede po nating pagandahin, pwede nating ayusin at lalong maging malakas sa harap ng ating Panginoon, buhay sa harap ng ating Panginoon. And let us always pray na sana bigyan natin ng priority sa ating pagpapahalaga, ang ma-develop ang ating personality, ma-develop ang ating inner self upang maging maganda tayo sa harap ng Diyos, maging maganda tayo sa harap ng ating asawa at ng ating mga anak. At sa huli, let us always be thankful sapagkat bagaman lilipas ang ating physical appearance, kukulubot po tayo. In the end, magiging sakdal ang ating pagkatao sa harap ng Panginoon. At in the proper time, bibigyan na tayo ng isang katawang hindi nasisira. Isang katawang maluwalhati, kagaya ng katawan ng ating Panginoon. Yan pong ating kabanal-banalang pananampalataya, mga kapatid. Kaya yan pong ating panghawakan at yan tayo mabuhay. Pagpala ng Panginoon, ang mga bagay na ito sa ating lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa pagtatanghal na ito. Naway naging inspirasyon ito at nagsilbing simula ng isang pinagpalang araw para po sa inyo. Bago natin tuluyang isara ang program,
Nais ko pong ilaan ang sandaling ito upang manalangin tayo. Pati na ang lahat ng sumama po sa atin ngayon. Hilingin natin ang kanyang paggabay, kalakasan at karunungan sa pagharap natin sa araw na ito. Panalangin natin na siya ang manguna sa ating bawat takbang at punuin ang ating mga puso ng pag-asa at kapayapaan. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, salamat po sa panibagong umaga na ibinless mo sa amin. Tunay po, isang panibagong karanasan ang ma-receive namin ng mga pagpapala dahil sa iyo. At ito ay pinatutunayan mo sa pamamagitan ng iyong mga pagtuturo. Panginoon, salamat sa isang panibagong inspirasyon. Nawawala man sa kaisipan namin na kung meron kaming pangunahing dapat tularan o maging kamukha ay ikaw, subalit lagi kang nagpapaalala na dapat naming hangarin at seryosohin sa aming buhay na ikaw ay aming matularan. Ikaw ang nag-i-insist. Ikaw ang gumagawa ng hakbang upang maipaalala ito sa amin. At ano nga ba ang magiging bukas ng bawat isa sa amin kung matularan namin ng bawat gawa, hakbang, dahil ikaw ang amin pong tinutularan. Amang Diyos, sana po makinabang hindi lang po kami na magkakakilala bilang magkakapatid, makinabang maging aming mga kamag-anak, kaibigan sa pamamagitan po ng programang ito. Maibahagi namin sa kanila na hindi imposible na kung meron kaming pangunahing dapat na matularan na magbibigay sa amin ng tiyak na direksyon at magandang kinabukasan ay walang iba kundi ikaw na sa amin ay lumikha. Panginoon, malayo man kami kung titignan sa iyong larawan. Subalit ikaw na naghahangad na ito'y aming malakaran, sumasampalataya kami. Bawat hakbang namin sa aming buhay ay hakbang patungo na ikaw ang aming maging kamukha o kalarawan. Ipinagpapasalamat namin ng lahat sa iyo. Sa pangalan mo lamang, Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.